Tara, gawin naman nating espesyal ang ating ordinaryong kutsinta gaya nito na malambot, chewy, makunat at higit sa lahat maganda. Masarap at pwedeng panghanda sa kahit na anong okasyon at siguradong hindi ka mapapahiya dito. Sa classic kutsinta muna tayo, naglagay lang ako ng 1 cup cassava flour, 1 cup harina, 1 cup sugar, konting asin at 3 basong tubig. At naglagay na rin ako ng 1 tablespoon lye water at konting food color. Tapos nakita ko may gatas pala kami kaya nilagyan ko na din para mas lalong sumarap. Tansyahan lang ang paglagay ko, siguro mga 1 pack ang dami nito. Ayun ay ilagay na natin ito sa lianera, 9/2 ang sukat nito. Bago natin ilagay, dapat sinasala din natin para matanggal ang mga impurities. Impurities? Charot! Ayun ay i-steam natin ito sa loob ng 30 minutes sa katamtamang apoy at habang nag-i-steam nga ay gagawin naman natin yung pangalawang mixture. Dito ay naglagay lang ako ng 1 cup glutinous rice flour, 1/2 cup sugar, konting asin, food color na orange. Pag may aswete kayo, edi mas maganda para natural, walang halong chemical. 1 cup water at haluin ng mabuti. Naglagay na rin pala ako ng kunting suka para maasim-asim, charot. Para mas lalong ma-preserve yung life niya, aabutin siya ng 3 days, hindi pa siya masisira. At dapat pala yung food color natin dito ay mas matingkad kaysa dun sa unang mixture na ginawa natin kanina. At lagyan na rin natin to ng lihiya pala, 1/2 tablespoon lang. Pagkatapos nga ng 30 minutes na pag-i-steam ay luto na nga itong ating classic kutsinta, pero tusukin pa rin natin ng steak para sigurado lang tayo. At ngayon nga ay isasali na natin dito yung pangalawang mixture. Salain pa rin natin para sigurado tayong walang buo-buo. At lulutuin ulit natin to ng 30 minutes sa katamtamang apoy pa rin. Pagkatapos ng 30 minutos ay luto na nga itong ating espesyal na kutsinta. Nagpahid lang ako ng kunting oil sa top para kumintab at maganda siya tingnan. Ngayon naman ay i-unmold na natin ito para makapaglagay na tayo ng cheese na topping sa top. Pero bago natin i-unmold, dapat pinapalamig muna ng bahagya ha, para hindi kayo mapasok. Grabe, ang bouncy niya no, at sobrang chewy ng itsura. Kita nyo naman yan. Naglagay na nga ako ng cheese, as in kinapalan ko talaga yung cheese nito para mas masarap talaga yung ating kutsinta. And there you go. Ito na yung final outlook ng ating kutsinta. Ngayon naman ay maglalagay ako ng topper sa top na happy birthday kasi ibibigay ko ito sa aking papa dahil birthday niya. Sa lahat ng okasyon sa amin, hindi na talaga kami bumibili ng mga commercial cake. Matagal na, as in gumagawa na lang kami ng mga pagganito or kahit prutas or kahit na ano. Ngayon nga ay maghihiwa tayo para makita naman natin yung ganda ng loob. Huwag puro labas ang maganda, dapat loob-loob din. Charot. Kita nyo naman yan kung gaano ka-inviting yung look. Talagang matatakam ka. Tsura pa lang. Oh, di ba? Oh, pak. Isang ikot pa. Charot. Mas masarap naman talaga to kaysa dun sa ordinaryong kutsinta. Try nyo ang recipe ito.